Hi mga kapreni! Gagamit na naman ako ng filter para gumanda-ganda sa paningin ko, lalo na sa paningin nyo. Char! Yun na nga mga kapreni, maraming nagtatanong sa inyo bakit ako nagkaroon ng sugat sa tuhod. Pagpasensyahan nyo na kung medyo may naririnig kayong ingay dahil si Rui naglalaro. Yun na nga mga kapreni, kapag masyado ka palang kampante, ay talaga naman oo. Yung hindi mo naman inaasahan ay nangyayari. Kasi nga mga kapreni, tuwing hapon talaga nilalabas ko si Rui. Dinadala ko dito, sa harapan, sa duluhan. Tapos takbo siya doon. Sunod-sunod lang ako ganun. Ngayon, nandun kami sa harapan, sa may tindahan ng tita ko. May tambayan kasi doon na upuan. Tapos nakaupo kami doon. Tapos ayun, nakaupo kami doon. Tapos, kausap ko yung tita ko, nagkukwentuhan kami, habang kumakain si Rui. Ayun, at bukas, magpakailanman. Char! Yun nga, ngayon, dumating yung kamaritisan ko na may anak na babae, asawa ng pinsan ko, yung kamaritisan ko, tapos may anak na babae, na pamangkin ko. May kasama na si Rui. Tuwing nandun kami sa harapan, sinasarado yung gate kasi nga, yung mga bata, baka labasan, ganun. Napaka-arte naman magsalita ng kapreni nyo. Magkwento lang tayo ng parang normal lang. So, sinarado na nga yung gate mga kapreni ng tita ko. Ngayon, yung dalawang bata, nandun, malapit sa gate, pero nakasarado yon. Di naman nila matutulak yon dahil yung gate, medyo, mabigat, ganun. Medyo malayo ako kay Rui. Medyo malayo, pero hindi naman malayo. Nandun lang din ako sa upuan. Tapos si Rui, nandun sa gate. Tapos, tinapos ko na. Tayo ako mga kapreni. May sinasabi yung tita ko na doon naman ako natingin sa bintana. Hindi ko napansin yung tito ko na dumaan papuntang gate. Nakita ko na lang mga kapreni, binuksan ng tito ko yung gate. Hindi nasara. Doon lang sa gilid yung dalawang bata, tapos yung tito ko binuksan yung gate. Tumalikod na yung tito ko dahil meron siyang pinuntahan na nakahintong tricycle. Siguro may kukuhanin siya. Meron naman talaga siyang kukuhanin sa may nakahintong tricycle. Ngayon si Rui nandito, tapos ito yung gate. Pagbuksan tito ko ng gate, si Rui tumingin na doon sa labas. Napalingon na ako ng ganun. Pero nakatayo pa ako mga kapreni kasi nga dito mga kapreni, puro kapreni, char. Pag kami bata nga, tas pag binuksan yung gate, isinasarado. Kumbaga, doon ako naging kampante na nasasarado, ganun. Pagkabuka, sarado. Ganun naman yung nangyayari pag nandun kami eh. Nagsalita daw kasi yung tito ko. Pero hindi ko kasi narinig. Lalabas yung tito ko, tapos yung mga bata, ganun. Tapos, tumingin na nga si Rui sa kalsada. Hindi pa nakakalabas si Rui. Hakbang pa lang siyang ganun. Tumakbo na ako. Yun, pagkatakbo ko, yung gate kasi hindi naman bukas na bukas eh. Kumbaga binuksan lang, tapos lumabas yung tito ko, pero hindi binuksan ng buo. Tumakbo ako, tinanong ko pa yung gate, kasi nga para makalabas ako eh. Out of balance ako. Kaya hindi ko maabutan si Rui. Kaya habang tumatakbo ako, Rui, nakaganon ako. Itong kanan, good ko, ang naanuan, nasobrahan ng gasgas. Yung kaliwa, lang siya, nagasgas lang yung balat. Pero dito sa kanan, talagang naano siya na, hanggang balat, natanggal ganun. Pagkadapa ko, Rui huminto na. Tapos pagkatalikod niya, ayun, gulat siya, mama niya, kaya dapa na, ganun. Kadapa ko, nahulog yung cellphone ko, tapos gulat na gulat ako mga kapreni, parang nasyak ako na anong nangyari? Bakit nadapa? Mga ganun, yung tanga-tangahan, ganun. Okay lang naman sa akin nagkaganito, basta safe yung anak ko. Hindi naman sa pinabayaan ko ang anak ko mga kapreni, naging kampante lang ako. Sa susunod, wala nang pangyayaring ganun dahil naging lesson and learn sa akin. Porket naging kampante, ay pwede mo nang asahan ang ibang tao. Walang ganun mga kapreni. Alam ko, sasabihin nyo, bakit kasi ganun, ganyan, ang ginawa mo, mga ganun. Nangyari na nga kapreni. Oy, bawal magalit dito, ha? Dapat ako lang, sorry na. Huwag yung ginagalit to, baka sumabog. Char! O siya, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni.